Kung bago ka pa lang sa video na ito, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang update sa mga susunod kong mga video. Ito nga pala yung mga voice over ko dati nung nag-uumpisa pa lang akong gumawa ng mga haircut tutorial sa aking YouTube. Inulit ko lang, nakakamiss din naman paminsan-minsan. And then yung ating video ay naka-landscape na rin. Kaya tuloy, gagawa ulit tayo ng video ng mga haircut tutorial para sa aking YouTube channel. Ang unang gagawin natin, gagamit tayo ng number 1 na clipper guard. I-sure natin na yung kanyang clip sa pinakang ibabang bahagi ng talim ng clipper ay nakalagay. And then yung kanyang adjuster, nakahap lang yon. Ganyan. Ito yung normal na video natin. Walang fast forward at wala ding slow mo. Ganito lang yung galawan ko kapag ako'y gumagawa ng mga haircut tutorial. Bakit may suklay ako doon sa may part ng middle part? Siyempre, para hindi umangat yung buhok at kung sakaling pwede na rin nating maputol. Siya na rin yung magkukontrol kung gaano kataas yung gagawin nating gupit para sa kanya. Shout out kay Leoncio Redacto ng Davao City. At shout out din kay Renz Gupit. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at laging panonood ng aking mga video dito sa aking YouTube channel, Haircut Tutorial. Next natin gagawin, kumuha tayo ng malaking suklay. Mas maganda yung malaking suklay kapag nag-overcomb. Kumbaga, hindi maliligaw yung ating clipper. Hindi magkakameron ng problema kapag nag-overcome tayo, kapag malaki yung suklay, kasi kaya kailangan natin ng malaking suklay para hindi magkamali yung ating patalab ng ating clipper. May iwasan natin yung pagsuksok ng clipper. Pwede kasing umukit yung pagbawas kapag napunta sa ilalim yung ating hair clipper. Lagi lang din pa-islant yung ating suklay kapag tayo ay gumagamit ng ating suklay kapag nag-overcome. Titingnan lang natin yung mga nagsobrang buhok dito sa may part ng middle part. Isa ito sa magandang paraan kapag nag-overcome tayo. Mabilis at hindi na tayo masyadong matatagalan. Kasi kung gagamitan natin ng gunting yan, medyo matagal pa. Dahil syempre maraming bisis pa nating patatamaan ng ating gunting. Next naman na gagawin ko ay zero guard. Zero guard kasi rebite clipper yung gamit natin. Tapos naka-half lang yung adjuster niya. Kapag ibang clipper yung gamit natin, 0.5 yan. Same lang din yung kapal ng guard na gagamitin natin dito. Bakit hindi ko ginamitan ng zero? Mas mainam kasi, mas safe. Lalo na kung baguhan ka pa lang at nag-aaral ka pa lang magupit. Mas maganda kung may clipper guard kang gagamitin, lalo na sa ganitong klase ng gupit. Ito ay barber's cut lang, straight. At ibabagay lang natin sa kanya dahil siya estudyante para syempre hindi masyadong mabilis humaba. Ang paggalaw ng clipper, same lang din katulad ng mga una kong itinuturo. Same motion. Pag dinikit natin sa may part ng baba, ikabig natin ng pataas yun. Saka syempre ang isang sikreto kapag tayo gumagamit ng ating hair clipper ay dapat magaan ang ating kamay. Yung pulso lang, wag na natin masyadong pagalawin yung ating braso para hindi siya masakit at hindi tayo maka-irritate sa anit o hindi pumula yung balat. Tapos, zero close para malagyan natin ang guhit. Dapat yung ating talim ng clipper, mga kabarberos, ay hindi masyadong nakalabas yung inner blade para hindi siya makasugat. Kasi kung naka-close siya, masyado yung talim, may posibilidad na pwedeng sumugat sa balat. Dapat mas lamang yung outer blade, yung malaking blade sa ilalim. Same pa rin. Tingnan nyo yung galaw ng aking kamay. Konti-konting sundot lang, C-motion pa rin. Kung saan lang yung part na binabawasan natin, ganun lang yung galawan. Magaan lang. Yan yung isang sekreto para madali kayong matutong magupit. Dapat ang paghahawak ng clipper ay hindi kayo nang gigigil. Dapat magaan lang ito.
Yun. Pwede nyo gamitin ang inyong clipper sa paggawa ng linya. Basta, yun nga, sinabi ko kanina, hindi matulis sa mga talim nito. Next natin gagawin, pwede ka tayong magbawas ng clipper kung sanay na tayo sa pamamagitan ng clipper overcome pa rin sa parting ibabaw. Nagdedepende yan kung yung buhok niya ay malalaki ang hibla at tumatayo. Kumbaga, gagawin lang natin ito kung kaya nating kontrolin yung ating suklay at ating clipper. Medyo mahirap ito sa mga beginners, yung ganitong klase ng pagbabawas. Kaya ko lang ginawa ito dahil gusto ko lang ipakita sa inyo na pwede rin tayong magbawas sa parting ibabaw na gamit ang ating hair clipper. At magdidepende yan sa kontrol ng iyong kamay. Dapat, syempre, dandahan at estimate natin yung pagbawas. Effective yan kung ang buhok ng customer ay matitigas at malalaki ang hibla kasi hindi siya babagsak. Yung next naman, lagyan natin ng line up. Sa paggawa ng line up, dapat yung end lang ng buhok. Yung mas maganda kung end lang ng buhok para hindi masyadong malaki yung mababawas para kapag tumubo ay hindi pangit tingnan. Next, linisin syempre. Lagi nating panatilihin na walang may iwan na buhok bago tayo mag-proceed. Yan, basahin natin gamit ang bulak para hindi tumulo yung tubig sa kanyang balat. Suportahan ng isang kamay kapag nag-aahit. Magaan din ang kamay. Isa ito sa mga sekreto para hindi ka makasugat. Dapat kapag nag-aahit tayo, magaan lang yung kamay natin. Huwag tayong manggigil. Just relax, lalo na sa mga baguhan ng mga barbero. Support natin yung isang kamay kapag nag-aahit para mabatak yung balat at maiwasan natin na masugatan ito. Napakasimple lang mga kabarberos. Maraming salamat nga pala sa ating mga silent viewers, yung mga hindi nagko-comment pero naka-follow sila. Salamat din sa mga hindi nakasubscribe o hindi naka-follow pero nanonood din ng aking mga video. Sana ay meron din kayong mga kunting natututunan sa bawat upload na aking ginagawa. Maraming salamat sa inyong suporta. Patuloy pa rin tayong gagawa ng mga haircut tutorial para sa mga nag-aaral pa lang maggupit. Napaka-importante na matalas yung ating pang-ahit. Huwag na tayo magtipid at sana ay lagi tayo magpapalit ng ating blade kada gupit para sure na malinis at sure na ito ay matalas. Yung ganun lang kasimple mga kabarberos. Check pa rin natin yung mga end ng kanilang buhok kasi may mga natitira pa ding mga maliliit na buhok dyan. Then suklayin para matanggal yung mga maliliit na buhok na naiiwan sa parting ibabaw. Ayusin na natin kasi tapos na rin naman natin gupitan. Kung meron tayong panlagay sa buhok, pwede nating applyan. Ayun, nilagyan ko lang ng oil na pambuhok talaga para mabango at madulas ito. Ang kanyang buhok ay nakaayos na dahil naka one side na siya bago ko pa siya gupitan. Hindi siya magulo kasi yun talaga yung tubo ng kanyang buhok at naka one side na rin. Yun. Para mas mukhang maganda at mukhang shiny yung kanyang buhok. Suklay natin. Susunod pa rin yan kapag nalagyan natin ng hair product. May mga buhok na hiyang sa ganito, sa oil lang. Meron naman na kailangan ng pomade o iba pang klase ng hair product. Masaya naman yung ating client sa resulta ng kanyang gupit. Malinis, pang estudyante. Kung tawagin natin ay barber's cut. Medyo mataas, straight. Ayun. Ang ngiti naman talaga namang nakakatuwa din kapag nakakapagpasaya tayo ng ating customer o ating client. Maraming salamat mga kabarberos.